Okay, simulan na natin. Welcome sa ating pagtatalakay. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakahalagang part ng justice system natin na, in fairness, madalis na iiwan sa background. Para mas madaling intindihin, gagamitin natin ang konseptong anatomiya ng isang ahensya para ma-visualize ang OADR o ang Office for Alternative Dispute Resolution. Parang katawan ng tao yan eh. May foundation, may mga muscles o kalamnan para gumalaw, internal organs na nagpapatakbo sa loob, at syempre, isang utak na nagbibigay ng direksyon. Exciting to, so let's dive in. So heto ang mabilis na roadmap natin para sa paghimay na ito. Una, ang pundasyon. Pagpapakilala sa OADR. Susundan natin yan ng mga kalamnan at kilos, kapangyarihan versus tungkulin. Pangatlo, ang internal na organo, ang mga dibisyon. Pang-apat, ang utak, advisory council. At sa huli, isang mabilis na pagsusuri ng kaalaman. Don't worry, madali lang i-digest itong lahat. Unang bahagi, ang pundasyon, pagpapakilala sa OADR. Galing mismo ang pagsusuri nating ito sa ikatlong kabanata ng ating source material. Ibig sabihin, nakatapak tayo sa solidong ground dito bilang ating literal na panimulang punto. Hindi tayo nanghuhula. Lahat ng ididiscuss natin ay nakaugat mismo sa mga opisyal na pahinang ito. So ano nga ba talagang OADR? Ang nakakabilib dito is kung saan siya mismong nakaposisyon. Ang OADR ay isang attached agency sa Department of Justice. Kumbaga, kabahagi talaga siya ng malaking makinarya ng hustisya sa bansa. At sino ang namumuno? Isang executive director na direktang inappoints ng presidente ng Pilipinas. So no way na maliit na bagay lang to ha. May direct backing ito mula sa pinakamataas na liderato ng bansa. Ikalawang bahagi, mga kalamnan at kilos, kapangyarihan versus tungkulin. Okay, dito madalas nagkakabuhol-buhol ang marami, kaya i-clear up natin. May malaking difference ang kapangyarihan at tungkulin. Think of it this way. Ang kapangyarihan o powers ay ang ating mga kalamnan. Ito yung mga bagay na legal na autorisadong gawin ng OADR. May karapatan silang gawin to. Sa kabilang banda, ang tungkulin o functions, yan naman ang actions o galaw. Ito yung mga day-to-day na trabahong ine-execute nila. Kumbaga, power is the potential strength habang function is kung paano nila aktibong ginagamit yung lakas na yon araw-araw. Isa-isahin natin ang powers nila. Una, may authority silang mag-appoint ng mga mediators and arbitrators as long as may written agreement yung magkabilang panig na may hidwaan. Pwede rin silang mag-host ng malalaking seminars at forums para i-promote ang ADR. Meron din silang power na mag-set up ng sariling ADR library o resource center. And definitely, otorisado silang mag-establish ng mga opisyal na training programs hindi lang para sa gobyerno kundi pati na rin sa private sector. At tuloy natin. Kaya rin nilang magbigay ng certification sa mga nakatatapos ng training programs nila. Literally, sila yung seal of quality. What's also really interesting is pwede silang maningil ng fees para sa mga training at certifications na ito at pwede rin silang tumanggap ng donations at grants. In short, may capability ang ahensya na mag-generate ng sariling resources para palakasin ang mga inisyatibo nila on top of the budget na binibigay ng gobyerno. Now let's shift to functions. Ito na yung araw-araw nilang hustle. Ang big picture goal nila is i-promote talaga at palawakin ang paggamit ng ADR para mas mabilis maayos sa mga kaso. Sila rin ang in charge na mag-monitor at mag-evaluate kung gaano ka-effective ang ADR sa bansa natin para makabuo ng mas magagandang polisiya. Kung may nakikita silang butas o kailangang baguhin sa batas, trabaho nilang mag-recommend ng statutory changes diretso sa Kongreso. At syempre, sila ang nagbabantay at sumusuri sa lahat ng ADR programs. Araw-araw din nilang tungkulin ang mag-maintain ng official roster o listahan ng mga trained ADR practitioners. At hindi lang basta local to ha, kasama din ng mga foreign o international providers. Bakit absolutely crucial to? Dahil kailangan nilang itago yung detailed info ng mga practitioners na to, like contact details at specific experience. Ito yung nagpapasiguro na credible at mabilis mahanap ang mga professional na ito kapag kailangan na kailangan. Ikatlong bahagi, ang internal na organo, ang mga divisyon. Let's look at how the agency actually runs inside. May 4 na main divisions ito na parang mga vital organs. Ang Secretariat ang nagsisilbing support system at umaako ng mga special tasks mula sa Executive Director. Tapos, andyan ang Public Information and Promotion. Sila ang mouthpiece ng ahensya. Sila yung nagpapakalat sa publiko na mas mabilis at effective ang ADR. Ang Training Division naman ang nagsiset ng standards, nagtuturo at nag-i-issue ng certificates. At finally, ang Records and Library Division ang tagapag-ingat
ng lahat ng batas, kaso at libro patungkol sa ADR. Perfect fit sa functions nila, di ba? Ika-4 na bahagi, ang Utak Advisory Council. Tingnan niyo itong breakdown na ito. Ang Advisory Council o yung utak ng ahensya ay may napakagandang balanse. Hindi lang ito galing sa isang sektor. Hati ito sa 5 pantay na grupo. Nandiyan ang mga professionals mula sa mediation, sa arbitration, representatives mula sa mga ADR organizations, mula sa IBP or Integrated Bar of the Philippines, at mula sa sektor ng akadem. Because of this, yung mga policies at advice na nanggagaling sa council ay well-rounded at talagang pinag-isipan from all possible angles. Paano naman tumatakbo ang council na ito? Well, ang mga members ay ina-appoint ng Secretary of Justice, nire-recommend ng Executive Director. Sila mismo ang nagbobotohan kung sino ang magiging chairman nila. Ang main job nila is magbigay ng expert advice sa policy and operations ng OADR. At para masigurong laging tuloy ang daloy ng ideya, obligado silang mag-meet ng hindi bababa sa 1 beses every 2 months. Ika-5 bahagi, pagsusuri ng kaalaman. Okay, wake up! Let's do a quick knowledge check. Ito mismo yung activity page mula sa textbook natin. Kinuha natin yung mga tanong directly from the source para sure na accurate ang understanding natin. Let's see kung gaano kabilis ang memorya nyo. Here's the first question. Ayon sa Article 2.2, ano raw ang isa sa mga kapangyarihan o powers ng OADR? Remember yung analogy natin kanina, yung kalamnan versus kilos? Ano yung legal na otorisadong gawin nila? Ang tamang sagot, magtayo ng ADR library o resource center. Kung nakuha niya yan, great job! Power o legal authority nila yan para makaipon ng knowledge resource for the whole industry. Next question. Medyo tricky ito ng konti. Alin daw sa mga sumusunod na tungkulin ang hindi kasama sa mga functions ng OADR? Isipin nyo kung ano talaga ang core identity ng ahensya. Ang gumanap bilang arbitrator sa mga komersyal na alitan. Boom! Tandaan natin, ang OADR is an administrative and regulatory body. Sila yung nag-organize at nagtitrain sa mga arbitrators pero hindi sila mismong umuupo bilang arbitrator para husgahan ng kaso ng 2 kumpanya. Napaka-importanting distinction yan. Last question for this session. Kapag gumagawa ang OADR ng kanilang opisyal na listahan o roster ng mga ADR practitioners, anong mga partikular na detalye ang mahigpit na kailangang ilagay doon? Mga address, contact numbers, email, anong partikular na ADR services ang binibigay nila at ang kanilang experience. Sa Pulmo ko nakuha mo to. Hindi sapat ang pangalan lang, kailangang ang buong profile para talagang mapakinabang ng husto ng publiko ang serbisyo. At dyan natatapos ang ating anatomical study ng OADR. Ngayon, alam nyo na from top to bottom kung ano ang foundation nila, the muscles, the organs, and the brains of the operation. Ito ang tanong ko sa inyo. Paano kaya babaguhin ng mga standards at aktibong pag-promote ng OADR na ito ang hinaharap ng ating justice system sa Pilipinas? It's a huge task for sure, pero sa malinaw na anatomyang nakita natin ngayon, the potential for a faster, more effective resolution process is literally right there. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghimay na ito at hanggang sa susunod na pagtalakay.